Diyos. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito na kami po ay muli makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang kami matuto, bagkus, O Diyos, ay lumago kami, Panginoon, sa mga bagay na amin pong naunawaan, natututunan. Mga bagay na pinapakita nyo sa amin, pinapahayag nyo kami sa amin, at tanging dalhin nyo lamang kami lagi sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Kaya marami pong salamat at sa oras po ito, Lord, kayo pa rin po ang siyang makita sa mensahe, O Diyos, na maiyahayag at mapagbubulay-bulayan po ngayong gabi. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, praise God at magandang gabi po muli sa ating pong lahat. Samahan niyo po ako po sa aklat po ng Matthew chapter 7, verse 13 and 14, yung mga talata pong ito. Sabi pong ganon sa verse po, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang pintuan at maluwag ang daan na patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngunit, makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakakita nito. So, yun po, no? Another verses po ang ating pong tignan at pag-aralan po nang hindi po base doon sa opinion ng tao, kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol po dito. So marahil, no, may mga kanya-kanya tayong idea or interpretasyon pagdating po sa mga verses po ito. But tingnan po natin, no, yung scripture na para mas maintindihan po natin ang katotohanan sa mga talata na ating pong binasa at pag-aaralan ngayong gabi. So madalas po, no, marami, no, may maging sa mga mananampalataya, pag narinig po yung verse po na yan na Mateo 7:13 to 14, madalas po ang kanila pong isip, immediately sila po ay napupunta doon sa parang fear mode. No, parang nandoon kagad sa takot. Kasi ang sabi po makipot ang pintuan, masikip ang daan patungo sa buhay. So parang yun po yung kagad na unang pumapasok, no, sa isip po. Na parang kailangan dahil masikip ang pintuan, merong parang takot na pwedeng maglagay sa puso po natin. Dahil mahirap ang daan. So yung mahigpit ang daan, parang gano'n, no? Parang mahigpit yung daan, papuntang langit. Kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong pagsumikapan para makapasok ka. Kasi po ang sabi, only if you will be saved. Kasi nga sobrang hirap ng narrow road. At sa mahabang panahon, no po, yung fear-based interpretation, doon po na-shape yung mga Christian. Kaya kung paano na lang po tignan ng Panginoon na para lagi siyang mahigpit, lagi siyang nagbabantay, para bang ang ating Diyos ay lagi na lang siya naghihintay ng pagkakamali. But here's the shocking truth, no? Jesus was not describing yung difficulty of salvation. Sa mga verses pong ito, he was exposing the deception of self-righteousness. Again, ulitin ko po. So Jesus, was not describing the difficulty of salvation. Sa mga talata pong ito, hindi ho pinaliliwanag ng Panginoon, binibigyan kahulugan ng Diyos kung gaano kahirap maligtas. Kundi ang pinapakita niya po dito, ini-expose niya yung deception of self-righteousness. Kaya kapag naririnig ng maraming mananampalataya
ang talatang ito, ang unang pumapasok sa isip ay parang yung pagod, yung hirap, yung bigat. Pero ang katotohanan, meron po tinatawag na revolutionary, no? Mas liberating. Ito po yung grace field, no, na kaysa doon. The narrow gate is not about our performance. The narrow gate is not about your endurance. Hindi tungkol po ito sa ginagawa natin. Hindi po ito tungkol sa pagtitiis po natin. At hindi rin po ito tungkol sa abilidad natin na manatili tayong banal. O yung ability to stay holy enough, no? Parang sobrang banal na ako eh. Kaya makipot pong pintuan na hindi po ito tungkol sa lakas natin, maging sa disiplina po natin, o kakayanan mong mabuhay ng tama. The narrow gate is not something you do, it's something you trust. The narrow gate po is not a path, hindi ito isang daan ng isang rule, hindi po ito daan ng isang lifestyle or isang daanan ng isang moral record. Hindi rin ito yung spiritual performance. Ito po ay person and His name is Jesus. So ngayong gabi po, we will unpack what Jesus truly meant and it will change the way kung paano natin i-view yung salvation forever. So, ako rin po, ganyan din po ako noon, nung una kong naririnig tungkol sa pintuang masikip, para bagang ang hirap noon dahil makipot ang daan, talagang mahirap yung gagawin, mahirap yung dadaanan, mahirap yung mararanasan. Pero nung natuto po akong maunawaan na aralin ang salita ng Diyos, hindi based doon sa narinig ko, hindi based doon sa opinion ng isang tao, kundi based doon sa salita talaga ng Diyos at kung ano yung truth about doon. So yung konteksto ng salita po ng Panginoon. So yung context po, let's pay close attention. Bago po natin i-interpret the narrow and wide gate, yung makipot at maluwag na daan, una ho sa lahat, kailangan muna nating maintindihan kung sino ang kausap ni Jesus. Kung sino ang kausap ni Jesus bago niya po sabihin itong mga salitang ito. So madalas po gano'n, every time, matutunan po natin na kapag tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos, huwag po nating makasanayan na yung pipili lang tayo ng verse at magpipray ka tapos ipaliliwanag mo ng sarili mong opinion. Tignan po natin ang konteksto ng salita po ng Panginoon. At ganun po ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya marami po na tayo, minsan, ako po ay naging buhay ko rin ganyan noon, na kung ano yung makita kong verse, bibigyan ko ng explanation, tapos iba rin yung explanation ng isa, iba rin yung explanation ng isa. So hayaan po natin yung Biblia po ang mag-explain. So ngayon, tingnan natin, before we interpret the narrow gate, we must first understand who Jesus was speaking to. Kailangan malaman muna natin at maintindihan kung sino po yung kausap ni Jesus. And this point, He was not speaking to Christians. Hindi po nakikipag-usap ang Panginoong Jesucristo sa mga panahon po ito sa mga Kristiyano. No, He was speaking to first century Jews, yung mga Hudyo. Nakikipag-usap siya sa mga Hudyo nung unang century o siglo na nabubuhay sa ilalim po ng tinatawag na matinding bigat po ng batas. Mga taong tinuruan na ang katuwiran, the righteousness, ay nakukuha sa sariling pagsusumikap. Nawa po, naunawaan natin, nakikita na natin yung context. Ito po, sinabi po ni Jesus yun, at mga kausap po ni Jesus that time, itong mga Hudyo po na nabubuhay doon sa ilalim ng bigat po ng batas. Kaya mga tao po noon, tinuturuan na ang righteousness, ang katuwiran, nakukuha doon sa sariling pagsisikap na base sa pagsunod doon po sa mga batas. At hindi po ito yung mga casual believers, o mga casual mananampalataya.
Ito po yung mga, they were deeply religious. Mga reliyosong tao na sobrang aware sa bawat rule, sa bawat ritual at expectation. No, hindi po sila yung mga casual lang, no, kundi yung mga reliyosong talagang sobrang lalim pagdating sa religious rituals, rules, at yung mga expectation. Aware po sila diyan. Kaya every sacrifice na po, every fast, bawat sacrifice, bawat ayuno, at even yung every meticulous law-keeping na carried po ng eternal significance. Nang kasalanan po ay sinusukat at bawat pagkukulang ay merong consequence. Yun po, doon po sila nakafocus that time. Kaya kapag ka nakagawa ka ng ganitong bagay, meron silang may katapat po na nakabayaran. Pagka ganito ang ginawa mo, ganito ang consequence sa'yo. So, ito po yung lipunan na kung saan nabubuhay doon sa constant performance na meron pong pressure na kung saan may tinatawag pong unspoken rule ay gawin ang mabuti para makuha ang buhay. Ito po, do good to get life. No, mabigo, mamatay ka o hanggang sa kamatayan mo. So dito po nagiging, doon po natin nakikita yung lalim po noon. Kaya mga Pharisees po ay nakagawa po ng mga religious system na mukhang righteous pero imposibleng masatisfy. Tapos marami po sila mga add-on, no, itong mga Pharisees sa kanilang time. Ng mga dinagdag po ng mga rules, mga regulations na dapat sundin po ng mga tao kung gusto mong mapalapit sa Diyos. So dito po noon nagkaroon po ng religious system na mukhang righteous pero imposibleng masatisfy. Pinarami nila yung batas sa pamamagitan po ng mga traditions at oral rules. Kaya ang worship po ay naging checklist at ang salvation ay parang contract. Na parang pagka nagkamali ka ngayon, pwedeng ma-expire ang iyong salvation. Kaya mga tao po, they are spiritually exhausted. Pagod na pagod po sila. Bakit? Kasi nagsusumikap sila pinagtatrabahuan po nila Pero ang ending po, paragi pa rin silang kulang. At sa mundo pong ito, lumalabas po, doon po, sa ganong sitwasyon, doon po nagsalita si Jesus. Nawa po, nakita nyo na yung background. No? Kaya ito po yung revelation po, no? Yung Sermon on the Mount, hindi po ito hagdan na kailangang akyatin po ng isang tao. Yung Sermon of the Mount, kung familiar po tayo. Kundi ito po ay salamin na nagpapakita na hindi talaga natin kaya. Hindi nila talaga kaya. Hindi ito kailanman ginawa bilang parang papaano makapunta ng langit, no? But it was meant to expose, no? Ang layunin po noon ng Sermon of the Mount ay expose po yung mga impossibility ng self-righteousness at pilitin yung kanya pong mga audience na harapin yung radical truth na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya yun po yung dinadrive ni Jesus, no po. Sa kanya pong pakikipag-usap sa mga Pharisees. Na parang pinakikita po, no, na doon sa mga sa mga Sermon of the Mount, no, hindi po pinakikita ni Jesus na ito yung kailangan yung akyatin. But ito po yung pinakikita ni Jesus na ito yung salamin na kung saan ang katotohanan, no, na ini-expose po talagang imposible yung self-righteousness. Ayun po yung audience po nila na harapin ang katotohanan na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Amen? So, may naka-open po bang mic? Ingat po si Sister, hindi nang yung mic po.
No po, nag Ate, pasara na ano po. ate. Ate. Ate Cindy. Ate. Ate. Pasarap po yung mic mo. Hello Wala po, na, putol na. Okay, sige lang po. Tuloy na natin. Okay po. Ano nyo na lang po, pakinggan nyo na lang po na maigi na po. So, yung ating pong, yung kanila pong performance, yung ating performance, sacrifices, and effort, wala ni isa po ito na magbubukas po doon sa gate o sa pintuan ng buhay. Kaya ang batas po ay pwedeng magpakita po ng yung law, nire-reveal niya po yung sin, but it cannot remove it. So yun po na yung batas na dinagdag, ginawa po ng mga Pharisees na nare-reveal lang, na-expose lang po yung sin. Opo. Pero hindi niya kayang i-remove po yun. No? Malinaw po ba? Naintindihan niyo po ba? O medyo nakakaagaw po ng inyong ano? Pastor, masakit po kasi sa tenga. Oo Siguro po, ano, kahit dito po wait lang po, medyo ano. rin. Siguro po ay i-out muna si Sister Sandy and then saka po i-add ulit. Sige po, pasuyo na lang po. Ano po, sister, silingan yung kapatid mo po para mawala po sa dyan. Ano po, okay na po ba kayo? O ano, ituloy na lang natin. Nakaka-distract po, Pastor. Oo nga po eh. Sister Sige po. Selena, please, paki-out nyo na lang po muna kung kaya. Ano po, bago natin i-add. Sister Selena, pakicall po ng kapatid mo para ano. Mukhang napindot po ata. Hindi, andyan ka pa po. Ano nyo lang po, kung tutuloy natin sabihin nyo lang po ako. Sister Cindy. Cindy Francisco. Kasi po kasi tapos nito. Oh, bakit? Hello po, si Cindy. Buti pa yung balot. Hello po, Sister Cindy. Pakimute po na microphone po. Ano po, okay. Tuloy na po natin.
Sige po, Pastor. Sige po, ano nyo na lang po. Ipakinggan nyo na lang po. Okay. So, yung kanina po, no, pinakikita ko po yung kanilang situation at kung ano ang kanilang yung time na kausap po ni Jesus. Kung bakit niya po binanggit yung kanyang mga sinabi niya pong ganun. Kaya when Jesus said na po, na Dali kapag lang. nung sinabi na ni Jesus na enter the narrow gate, so hindi po ito siya nagbibigay ng instruction para maging morally perfect ang papasok po doon sa kaligtasan. No, he was not giving instructions on moral perfection. At hindi rin po niya tinuturo ang mas yung strict na rule o yung harder effort. Sa mga salata pong yon, yung enter the narrow gate, that he was pointing to himself. So yun po. Ulitin ko po, when Jesus said na enter the narrow gate, School niya. so he was not giving instructions on moral perfection. Nung binanggit niya po 'yon, no, hindi siya nagbibigay ng instruction na para maging perfect morally ang isang tao. Kundi ang tinutukoy niya po doon ay ang kanyang sarili mismo, no? Pag sinabi pong narrow gate, ang tinutukoy niya po ay siya mismo, yung sarili niya. The narrow gate is not about what you do, it's about who you trust. No, yung narrow gate po ay hindi ito tungkol sa ano yung ginagawa mo o gagawin mo. Ito ay tungkol kung sino yung pinagtitiwalaan mo. So it is an invitation to step out doon sa self-reliance. Ano po ba yung mga self-reliance? Yung human effort. Mga performance-based. Mga religion. And mag-step tayo doon saan? Doon tayo sa finished work. Ano po? So yun po yung binabanggit na ulitin ko po ulit na po, na yung narrow gate na tinutukoy niya ng Panginoong Kristo ay hindi ho patungkol po sa pagiging morally perfect. Na kailangan maging perfecto ka dahil mahirap yung dadaanan. No. Ito po ay pinatutungkulan niya po dito ay si Kristo mismo. Kaya ito po ay isang invitation na kung saan ang kausap po niya, no, ang mga Pharisees, ini-invite to step out of self-reliance. Kasi nga puro sila human effort, performance-based religion ang kanila pong gawa, no? Na para maligtas, para i-bless ka ng Lord, ganito ang gawin mo. Para magkaroon ka ng kapayapaan, ganito ang gawin mo. Para magkaroon ka ng kaligtasan, ganito ang gawin mo. Pag nagkamali ka, ganito ang mangyayari sa'yo. So, ang hirap po ng time po nila. No? Sila po ay pinai-step out doon sa performance-based religion at mag-step into the finished work of Christ. Na pay close attention. No? Dito makikita natin kung bakit yung narrow gate ay exclusive, not oppressive. It is narrow because only Jesus can bring life. Makipot ito dahil si Jesus lang ang makapagbibigay ng buhay. So wala nang iba, hindi yung ginagawa nyo, hindi yung ginagawa nila, hindi yung ritual nila, hindi yung rules nila, hindi yung mga performance-based religion na ginagawa nila, no? Kundi ito po ay ang nagbibigay ng buhay ay si Kristo lamang. So kaya po yun ay makipot, not their works, not their holiness, and their discipline, only Jesus lang. And once na maunawaan natin the context, no, ang mga tao po ay, sila po ay, they are crushed na po. Itong mga tao, crush po ng mga imposibleng rules at mga promises na they could never keep. No? Ang dami kasi noon. Kaya,
mga imposibleng rules na pangako na hindi kayang tuparin at mararamdaman nila yung bigat na sinasabi ni Jesus. Kaya ang Panginoong Kristo, ino-offer niya, no, He offers a door that is narrow. Yes na po, but ito po'y open to all, that who will stop, na ito po'y bukas sa lahat, natitigil saan? Hihinto sila sa pag-asa sa sarili nilang lakas, sa sarili nilang effort, at titingin kay Kristo. Si Kristo lang ang kanilang. So, ganun po yung context, no? Kasi, mga kanilang ginagawa, mga effort po nila, ng mga religious activities po nila, rituals po nila, no? Kaya minsan napakarami po nun, para maging malinis ka, marami kang gagawin. So lahat po yun ayun yung tinutukoy po ni Jesus na malawak na daan. Na akala nila doon nila makukuha ang buhay. Pero yung makipot po na daan ay si Kristo lang po ang magbibigay. And that time ayaw nilang tanggapin yung Kristo na yon. Mas pinipili po nila na mabuhay po doon sa law at doon sa mga religious sa mga rules and regulation po na add-on po ng mga Jews, ng mga Pharisees. Kaya tingnan po natin na narrow gate na po, ang katotohanan po, yung makipot po na daan, hindi po ito mahirap. Tinatawag po nilang it is a exclusive. Na yung Greek word po ng narrow is tsilibo. Nang meaning po ay restricted, nangangahulugang restricted, compressed, o isang bagay lang ang kasya. Yung narrow po na binanggit, narrow gate, ang tinutukoy daw po doon ay isang bagay, hindi marami, isang bagay lang. Hindi po yung meaning po ng narrow, meaning po, no, na Greek word, meaning po na ito yung restricted, no, exclusive lang, compressed, at isang bagay lang ang kasya. No? Kaya maunawaan po natin yan. Meaning po, ibig sabihin po nun, walang ibang kasya or walang ibang option kundi sino po yung tinutukoy sa narrow gate? Si Jesus lang. Po. Kaya yung narrow gate po ay pinatutungkulan niya yung sarili niya na walang ibang option, walang ibang paraan, walang ibang kasya. Sino lang? Si Jesus. The gate is narrow not because it is difficult. Hindi ito makipot dahil mahirap, kundi dahil isa lang ang pagpipilian. Po. But because only one option ang nag-exist. Hindi mo pwedeng piliin yung dami ng rules, dami ng mga rituals, o yung mga self-effort, self-righteousness, kundi isa lang ang option. Si Jesus lang, kaya po narrow. Only one righteousness qualifies. Only one Savior counts. Only one sacrifice na pwede mag-satisfy sa God. Only one person can save. Isang katwiran lamang po ang kwalipikado. Isang tagapagligtas lang po ang tama, isang sakripisyo lang po ang nasihan ng Diyos. Isang tao lang po, isang tao lang po sa katauhan ni Jesus ang makapagliligtas. Kaya sinabi po ni Jesus na maalala nyo sa John 10:7, I am ang sabi po doon, the gate, o the door. He didn't say this is the gate, and follow the rules. Hindi sinabi ni Jesus na ako ang pintuan at etong rules. Hindi po, kundi sinabi niya, I am the gate. Siya mismo ang pintuan. I am the door. Ako mismo yung pintuan. Meaning the narrow gate is not a lifestyle to maintain, but it is a person. Sino yun? Si Jesus to trust. Isang person na dapat pagtiwalaan. Na ang kaligtasan po natin, hindi ito tungkol sa hirap na dadaanan mo dahil makipot. Kaya nga po kasi ito mahirap dahil ito'y isang option lang ang pwedeng piliin, hindi yung mga ginagawa natin. No? Kasi mas nasanay po sila sa kanilang panahon, sa kanilang
sitwasyon na nasa rule sila kahit na ang bigat po ng kanilang kinilalagayan. Kaya ino-offer po ni Jesus na yung pintuan ito, no, isang makipot na daan patungo sa kaligtasan. No, it's not about yung lifestyle na i-maintain mo. Hindi ito tungkol sa dami ng batas na nasunod mo. Hindi ito tungkol sa buti ng nagawa mo. Hindi ito sa dami ng natulungan mo. Hindi ito tungkol doon sa dami ng attendance natin sa church. Ito po ay tungkol saan? It is a person to trust. Si Jesus po yung tinutukoy lang. And the narrow road is not po strict living. Na po kanina yung narrow gate na po, yung road po. So most Christian na po nang tingin po sa narrow roads, yung bawal dito, bawal doon, bawal lahat. Kaya marami sa Christians po ang nag-iisip na ang makipot na daan ay bawal dito, bawal doon, bawal lahat. Pero hindi yun po ang ibig sabihin po ni Jesus. The road is narrow not because Christian life is suffocating na po. Hindi ito yung buhay Kristiyano na parang nakakaubos ng lakas, nakakakapos, kundi dahil isang uri lang ng katuwiran ang makakalakad dito at hindi, at ano po yun, at there's only one kind of righteousness can walk on it. At hindi ito yung sa atin, kundi sa righteousness. Kay Kristo po yon. So yun po yung tinutukoy po doon. Hindi ito doon sa mga bawal dito, bawal doon, bawal yan. No po? But I'm not saying na pwede natin gawin yung mga yon. Hindi po yun ang pinupunto po natin. No, hindi ko sinasabing pwedeng gawin yon. Pero hindi po yun, hindi ko sinasabi pong ganun. Pero madalas po kasi na i-connect po, no, yung bawal ganyan, bawal ganito. So akala nila yun ang narrow roads. No? But si Jesus po, hindi yun po ang tinutukoy niya. That human righteousness, meaning hindi ito fit, no? Yung human righteousness ay hindi kakasya. Yung self-effort ay hindi rin fit, hindi rin kakasya. Kaya yung pagsunod sa batas ay hindi po fit. Bakit? Dahil ang makipot na daan ay ano po, yung narrow road po ay pinahiran po ng biyaya po ng Panginoon. Meaning, hindi ho kakasya yung goodness ng tao, hindi kakasya yung rituals na ginagawa natin, hindi kakasya yung mga bagay na nakikita natin at pinakikita po natin, hindi ho kakasya po yun. Dahil hindi yun po ang magiging dahilan ng kaligtasan natin. Kundi, alin po? Kundi si Kristo lamang. Kaya you don't walk it by try harder na po. You walk it by trusting deeper. Sa buhay po Kristiyano natin, hindi po pahirapan ang laban. Hindi po patiisan ang laban. Kundi yung tayo po ay nagtitiwala ng malalim doon sa tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. No, hindi po ito sa dami ng sakripisyo natin. Hindi po yun ang ating binibilang. Hindi ito yung sa dami ng nagawa mo, hindi ito yung sa dami ng tiniis mo, hindi ito yung sa haba ng panahon na talagang hirap na ginawa mo para sa Panginoon. Hindi po yun ang ating lakad na dapat na maunawaan. But ang lakad po natin by trusting deeper. Kanino po? Kay Kristo. The narrow road simply means yung self-righteousness is not allowed. Only the righteousness of Christ can stand on it. No, hindi ho pinapayagan yung mga self-righteousness. Kundi tanging katuwiran lamang ni Kristo ang makakalakad doon sa makipot pong daan na yon. Ano po yung self-righteousness? Ito yung mga binibilang natin ng tao na sa kanilang ginawa, doon sila nagiging righteous. No, dahil sa kanilang haba ng prayer, doon sila nagiging righteous. No, self-righteousness po yon. No, kaya hindi po fit po doon sa narrow road. Ang tanging fit po sa narrow road na tinutukoy po ng Panginoon ay tanging yung righteousness ni Christ lang ang siyang pwedeng makalakad dito. Kaya yun, nasabi ganoon, kukonti ang nakasusumpong. No? Kukonti lang. No? Yung kukonti ang nakasusumpong, hindi ibig sabihin po noon na kakaunti lang ang maliligtas kasi mahirap ang patungong kaligtasan. Madalas ganun po nakakabit na yung salitang mahirap, no, yung daan patungo sa kaligtasan. No, gaya na sinabi ko kanina po, no, hindi yung narrow, hindi ito tungkol sa hardness na po.
But ito po yung pagtitiwala natin kay Christ. Kasi bakit hindi ito tungkol sa effort mo eh? Tungkol ito doon sa sinasampalatayanan mo. Kaya yung tinatawag na marami ang nakasusumpong na parang ibig sabihin ng iba ay kukonti lang ang maliligtas kasi mahirap ang kaligtasan. Mahirap ang buhay patungong kaligtasan. At marami ang iniisip daw po no yung few ay nangangahulugan konti lang yung maliligtas kasi nga sobrang hirap. Pero yun ba yung binabanggit po ni Jesus no po? The narrow gate, ang makipot-pundaan ay hindi po tungkol po sa kukonti, hindi dahil kukonti siya, dahil mahirap. Kaya po kukonti dahil ito po ay dahil ito po ay offensive to the proud. Offensive kasi sa mga Pharisees po 'yon. Kasi ang audience niya at that time, itong mga Pharisees, ng mga Jews. No, kaya sinasabi po niya na kukonti yung nakasusumpong kasi nga ayaw nilang tanggapin. Mas gusto nila na gawin yung kanilang rituals, yung kanilang rules, yung kanilang law na ginagawa. No, ayaw nilang tanggapin kaya ito po'y offensive. Kaya dahil dito po nasasaktan po yung sila, no, ayaw nilang nasasaktan sila. And most people want option na po kasi marami rin tao, no, kahit siguro sa panahon po natin, gusto nila meron ang tao contribution. May contribution, bakit sila kaya ako naligtas kasi ganito yung ginawa ko eh. Meron akong ginawang ganito, ganyan. No, parang may dinadagdag ka, may effort, no, at ang bagay po na parang may pagmamalaki, no, kundi yung kaya yung biyaya po, inaalis niya po yung mga bagay na pwedeng ipagmalaki po natin. Di ba? Kaya nga tayo daw po ay naligtas dahil sa biyaya lang ng Panginoon. Para wala po tayong ipagyabang. So pinakikita po doon na kasi minsan ang tao mahilig po doon na meron silang contribution. Kaya ako binless ng Lord. Alam mo kung bakit? Kasi ganito yung ginawa ko. Kaya yung blessing dumating sa akin. So, kailangan po nating maunawaan po no na tayo po ay lumalakad na kung saan hindi dahil sa bagay na ginawa natin. Po. Kung tayo po ay nakaranas ng blessing ng Lord, hindi dahil sa ginawa po natin 'yon, kundi dahil sa dahil mabuti yung Diyos po natin. Dahil mabuti yung Panginoon po natin. No, kita nyo, 'di ba? Sinabi nga na kahit na yung ulan po ay pinauulan sa mga mabubuti at masama. So kung dahil lang sa mabuti, edi dapat yung mga masasama hindi nakararanas. Pero pinakikita po doon na ang kabutihan po ng Diyos ay hindi dahil sa mababait tayo, hindi dahil sa mas masama ito, mas mabait tayo, mas marami tayong blessing. No, hindi po yun. No? Kundi maunawaan po natin kung sino yung Kristo po natin. Kaya kakaunti po yung pinapasok, not because it's difficult, kaya kaunti ang pumapasok, hindi dahil mahirap, but because sino po, no? Kundi dahil tanging yung mga nagpapakumbaba lamang, yung mag-a-admit lamang na magsasabi, Lord, I cannot save myself. Sa'yo na ako magtitiwala. So kapag kabanon po ang naging sitwasyon na po niyan, so ibig sabihin hindi ka na nakarely doon hindi ka na nakarely sa effort mo. Kundi ang kaligtasan mo ipinagkatiwala mo doon sa tagapagligtas, kundi si Kristo. So yun po yun, no? Ibig sabihin, binababa mo yung sarili mo, tinatanggap ng tao kung sino si Kristo. At yun po yung tinatawag pong, yun yung narrow gate na nakasusumpong. Ibig sabihin, yung mga nakasusumpong, yung mga nag-humble and na-admit po nila, Lord, we cannot save. I cannot save myself. Hindi namin din kayang iligtas ang mga sarili namin, ikaw lang. Kaya yung wide gate po, tignan po natin, no? Kaya na, pinag-usapan mo na rin, narrow gate. Yung wide gate, no, madalas po ay tinutukoy dito yung wide gate. Ito yung mga makasanlibutan, drugs, immorality, bisyo, paglalasing, kasalanan. No, parang kung titingnan natin sa katotohanan, ay kung pakikinggan natin, ay parang totoo. No, pero gaya na sinabi ko, no, kung gusto po nating aralin ang salita ng Diyos, tignan lagi natin yung context. But in context, si Jesus po, no, kaya niya sinasabi yun, nire-rebuke niya yung mga Pharisees. Na kung saan hindi niya nire-rebuke po yung mga prostitutes, hindi yung mga tax collector, no?
Kaya yung wide gate is not, it's not about yung sinful living. The wide gate is the self-righteous living. Na ano yung self-righteous living? Na marami namang paraan para maligtas eh. Gagawa na lang ako ng paraan. Kailangan may ambag ako. Kailangan may patunayan ako. So that's why it leads to destruction. Because no matter how sincere you are, yung self-effort po cannot save. Religion is wide. Yung grace is narrow. Yung law is wide. Yung Christ is narrow. Naunawaan po natin ng religion ay malawak. Yung biyaya po ay makipot na pintuan. Yung batas po ay malawak. Pero si Kristo po ay makipot. So it's not about doon sa immorality, yung lawak po na daan. Ito kasi yung mga taong kausap po ni Jesus na nabubuhay po doon nga sa kanilang self-righteousness living. Na kung saan nakala nila yung kabanalan nila ay nakukuha nila doon sa bagay na rituals, doon sa bagay na mga traditions na ginagawa po nila. Kaya ito po ay naglilido po ng destruction. So when Jesus said, enter the narrow gate, He was saying, enter into me. No, hindi ito try harder. No, kundi hindi ito yung kailangan panindigan mo yung pananampalataya mo. The narrow gate, ito po ay tungkol kay Kristo at si Kristo lamang at wala nang iba. So you don't need to squeeze into narrow gate through obedience. Hindi mo kailangan parang squeeze yung sarili mo doon sa narrow gate para sa obedience. Hindi ho ganon. You walk freely through it because Jesus opened it with His blood. Binuksan po ni Jesus yung pintuan at ang sinasabi niya, pumasok kayo sa akin. Di ba sinabi niya nga po, sabi ko kanina sa John, siya ang daan, siya ang pintuan. Sabi niya ganon, I am the door. At yung door po, na tinutukoy po, ito po'y connected po doon sa Kanya. Na kung saan pinakikita ng Panginoon na hindi ito tungkol sa self-righteousness. Ito'y tungkol sa righteousness ko. So kapag pumasok tayo dito kay Kristo, iniiwan po natin yung mga self-righteousness po natin na pamamaraan. Kundi binigay ni Jesus ang Kanyang righteousness and we need to walk freely through it because Jesus opened it with His blood. You don't walk to become righteous. Hindi tayo lumalakad para maging righteous. Lumalakad po tayo kasi we are already righteous because you are already. No? Hindi po ito daan na kung saan para i-earn po natin through behavior. Ito po ay daan na kung saan tinatanggap natin, nire-receive natin yung grace ng Lord. So you don't earn the right to walk. No po, hindi mo nga in-earn po, hindi nga tayo wala nga tayong karapatan para lumakad eh. Pero pumasok doon tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsuko. No, siya po yung door, no? Kaya ang taong sumasampalataya kay Kristo po nakakapasok po doon sa door po na 'yon. Tinatanggal natin lahat ng yabang natin, tinatanggal lahat natin ng pagmamalaki natin. No, na tayo pong mga Christian, tayo po ay binibless ng Lord, hindi dahil mabuti ka, kasi kapag ganoon ang mindset mo, nagkakaroon ka ng mixture, no, na kung saan self-effort kaya may result. No, hindi po. May blessing na dumating sa atin kasi bakit? Biyaya ng Panginoon. In the first place, hindi tayo karapat-dapat pero binibigyan po tayo. Lahat tayo makasalanan pero niyakap po tayo. Namatay si Kristo po para sa atin. So, yun po yung tignan natin. Kaya pakinggan ito natin mabuti na ang makipot pinpuntuan ay makipot hindi para limitahan ka, kundi para alisin lahat ng bagay na hindi makakapagdala ng buhay. Remove everything na kung saan hindi makapagdadala ng buhay. Only what is from Christ, no? Tanging ang galing kay Kristo lamang ang makadadaan. So dito nagmumula ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pagsusumikap. I-unload mo lahat. Lord, wala akong kayang gawin. Hindi ko kayang maging blessed. Hindi ko kayang maging righteous. Hindi ko kayang maging holy.
Hindi ko kayang maging matuwid. Hindi ko kayang maging kaibig-ibig. Hindi ko kayang maging malinis. Papasok ako sa iyo, Panginoon, at sasampalataya ako sa iyo at lalakaran ko kung ano yung binibigay mo. So yun po yung invitation po ng Panginoon sa atin at maging sa mga kausap niya before. Na kailangan nilang tanggalin yung kanilang mga rituals, ang kanilang mga traditions na kung saan akala nila yun ang makakapaglapit sa kanila sa Diyos. Pero ang sinasabi ni Jesus, hindi yan, kundi merong narrow door, narrow gate. No, hindi yung mga ginagawa niyong marami, kundi merong isa lang, narrow. Bakit isa? Kasi isa lang ang option doon. Wala kang ibang gagawin, wala kang idadagdag, kundi it is yung deeply trusting to God, deeply trusting to Jesus. So yun po yun. It is entirely about who you are in Christ and not what you do. No, hindi ito tungkol sa dami ng ginawa mo, hindi ito tungkol sa dami ng verse na alam mo, hindi ito tungkol sa dami ng kaluluwang na dala mo sa Panginoon. Ito'y tungkol kung sino tayo kay Kristo. So yung mga bagay na ginagawa natin, again, ulit-ulitin ko, ito'y resulta ng biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ka nagiging mabuti, nagiging resulta yon, kaya ka nagiging tapat nagiging mabuting tao, nagiging pagpapala ka. Ito po yung resulta ng pagpasok po natin doon sa Kristong meron po tayo. Po, hindi ito yung dala-dala natin bago tayo pumasok. Pinaalis yun. Bakit? Kasi self-righteousness yun eh. Tanggalin mo lahat, isa lang ang option, si Kristo lang. At pag nakikristo ka na, doon makikita yung resulta ng kabutihan, doon makikita yung resulta ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng sitwasyon. So yun po ay result po. No? Kaya first step po natin, first stop trying to earn what Jesus already finished. No? If Jesus is the gate, then our salvation is not fragile. Hindi ito nasisira, hindi ito nawawala. So you don't hold the gate open. Hindi ka yung parang pumasok dun sa gate, tapos yung dalawang kamay mo nandun sa kaliwat kanan para hindi ka pagsarhan. Hindi po ganun, ho. Siya mismo, si Kristo mismo yung pintuan at siya ang may hawak po noon. Po, kaya pangalawang bagay, reject po natin mga religious pressure, no? Kasi ang sabi ng religion, try harder. Pero ang sabi po ng biyaya ng Panginoon, it is finished. The narrow way means staying rooted in grace, not returning to performance. Po, staying rooted in grace, sa biyaya lang ng Panginoon, hindi dito sa performance natin. And we need to live from identity, not performance. You don't walk to become righteous. You walk because Christ already declared you are righteous. No, you don't walk to gain life. Hindi tayo lumalakad para makatanggap ng buhay. Lumalakad tayo kasi binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Kaya makipot pang pintuan ay hindi ito warning, ito po ay invitation. Hindi ito burden, kundi blessing. Kasi hindi tungkol sa iyo, tungkol kay Kristo eh. Tanggalin mo yung bigat mo. Pumasok tayo doon sa regalong binigay ng Panginoon. Isang regalo po na makipot na pintuan ay si Kristo lamang. Kaya malapad po na pintuan ay sarili, yung malapad po na pintuan ay sa sarili mo lamang. Yung malapad po na pintuan ay patungo sa kapamakan. Bakit? Dahil nakadepende ito sa iyo. Kaya ang makipot pong pintuan ay patungo sa buhay dahil nakadepende ito kay Kristo. No? Kaya ulitin ko po, yung malapad pong pintuan ay patungo sa kapamakan dahil nakadepende sa iyo. Pero yung makipot na pintuan, patungo sa buhay dahil ito'y nakadepende hindi sa iyo kundi kay Kristo. At narito po yung bagay ng katotohanan, nang naniwala ka kay Kristo, hindi ka lamang pumasok sa makipot na pintuan, naging isa ka saan? Sa tagapangalaga po ng pintuan. Kanyang pinangangalagaan, kanyang buhat at kanyang pinasasagana. Na siya ang iyong daan, ang iyong katuwiran at ang iyong buhay. Kaya ang makipot pong pintuan na hindi po daan patungong pagtitiis.
ito po ay isang daan na kailangan na nating yakapin na isang pagpapala. Ito po, ang makipot pong pintuan ay si Jesus. The narrow gate is Jesus. Nawa po ay naging malinaw po sa atin ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi pong ito. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa mga salita pong ito. Dapat pinakikita po sa amin at pinahayag na sa amin pong pag-aaral na yung salita, hindi lang sa kani-kaniyang opinion, kundi sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin, at kami ay lalakad doon sa daan na kung saan wala kaming dapat iambag, kundi yakapin kung ano yung Kristong meron kami. At ang mga bagay po ang gawin po namin, hindi ito makadadagdag, Panginoon, patungo sa buhay, kundi ito yung resulta lamang na pwedeng maging pagpapala sa ibang taong pwedeng kakilala namin, pamilya namin, kaibigan namin, Panginoon, at sino man tao, Panginoon, na pwedeng daluyan po nito. Kaya marami pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So praise God po, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat.